talagang napaka-questionable itong resulta ng eleksyon na ito. At kung titignan mo, yung laki ng agwat ng boto ni Bongo at saka yung boto ni Pastor Apollo Kibuloy, ay 5 milyon lang yata yung naitalang boto ni Pastor Kibuloy. Samantalang dyan sa Mindanao, Duterte ang binoto dyan at saka sa Visayas, Duterte lahat kami dapat pasok. Yes. Bakit ganon? Si Pastor Kibuloy, taga Mindanao naman at taga Pampanga pa, pero pag sinignan mo talaga magugulat ka Opo. Hindi talaga tugma ito doon sa sentimento ng mga taong nakita natin nung tayo umikot sa buong Visayas, Mindanao. Marami sa mga Pilipino, narinig po natin kanina, ang hindi po kontento sa eleksyon natin dahil nga po sa maraming mga aberya, mga discrepancies, at maging kayo, alam namin na biktima din po ng mga aberyang nangyari doon sa halalan. Siguro, attorney, kahit konting background o yung kwento mo lang yung nangyari noong panahon na kayo po bumoto. Totoo po yun. Ako ay talagang biktima nitong hindi maayos na sistemang pinaiiral sa pagboto. Lalong-lalo na itong tinatawag nilang automated counting machine na ito ay napaka-depektibo talaga at sa dinami-dami ng mga butante at dinami-dami ng mga kandidato sa akin panataon na yung aking balota, yung aking sinaksak doon sa ACM ay 2 beses ayaw tanggapin. At sabi ko doon sa chairman ng Board of Election Inspector doon sa presinto binutuhan ko, siya na lamang maglagay. At nilagay naman niya at kinain naman ng machine yung balota, pero paglabas ng resibo, blanco. Bakit ganon? Sabi ko. So, inulit-uli na kunin yung resibo. Meron silang sinaksak na parang card, Mastercard yun, kung anong tawag nila ron, ay may lumabas naman, pangalawang resibo. At ang lumabas ay pangalan ng mga ibang mga kandidatong hindi ko binoto dahil mismong pangalan ko wala ron at wala rin doon yung pangalan ng asawa ko na kumakandidato rin sa pagka-mayor. Iba yung lumabas na resibo at inulit muli, ganun na naman ang lumabas, ibang pangalan na naman ang lumabas. So talaga pong questionable, maanomalya itong ginagawang bilangan nitong automated counting machine. At alam mo, Edmar Jade, ito nakapagtataka. Kahit na dito mismo sa probinsya namin sa Pangasinan, kilala naman kami rito at hindi mo masasabing yung aking mga kababayan dito sa Pangasinan ay hindi nila ako kilala. Dahil yung anak kong Vice Governor incumbent at siya ay lumaban for re-election at nakakuha siya ng mahigit 1 milyon na boto for the first time in the history of Pangasinan politics. Na ang isang kandidato sa pagka-vice gobernador or gobernador nakakuha ng mahigit 1 milyon na boto. Pero ako natatay niya, mas kilala pa ako kasi mas ikot ako dito sa Pangasinan kaysa sa anak ko noong mga unang panahon pa Nakakuha lang ako dito ng 200,000 votes samantalang yung anak ko, ikinampan niya naman niya ako ng todo-todo rito. At yun ay talagang pagsusuriin mo yung mga lumabas sa mga bawat probinsya sa buong Luzon. Sa Luzon lang pag-usapan natin, para bang nakaprograma na ng isang Raul Lambino ay number 36, number 34, ang lumalabas na resulta. Tinalo pa tayo ng mga ibang mga kandidato na hindi naman sila kilala. Lalong-lalo na itong yung mga nasa makakaliwang grupo na hindi naman sila umikot dito, ni hindi man lang sila naglagay ng kanilang isang poster dito sa mga lugar na napuntahan ko. At talagang napaka-questionable itong resulta ng eleksyon na ito. At kung titignan mo, yung laki ng agwat ng boto ni Bongo at saka yung boto ni Pastor Apollo Kibuloy, ay 5 milyon lang yata yung naitalang boto ni Pastor Kibuloy. Samantalang dyan sa Mindanao, Duterte ang binoto dyan at saka sa Visayas, Duterte lahat kami dapat pasok. Yes. Bakit ganon? Si Pastor Kibuloy, taga Mindanao naman at taga Pampanga pa, pero pag sinignan mo talaga magugulat ka Opo. Hindi talaga tugma ito doon sa sentimento ng mga taong nakita natin nung tayo umikot sa buong Visayas, Mindanao. At lalong-lalo na sa akin, Edmar at Jade, umikot po ako rito sa Luzon.
pinuntahan ko halos ng mga probinsya rito sa Central Luzon, Southern Tagalog at saka dito sa Metro Manila. Kahit na medyo limited yung resources natin dahil wala naman tayong pambayad ng political advertisement sa television at sa radio. Pero sinikap ko talagang umikot, motorcade dito, motorcade doon. Pinuntahan ko yung mga political leaders na mga kaibigan po natin at kasama. At nangako naman sila, pinagmamalaki pa nga nila, pinakita sa akin yung kanilang mga sample ballot na sinama ka namin sa sample ballot attorney kasi taga Luzon ka at saka kaibigan ka, ganun. Pero hindi lumabas doon sa resulta. At yun ang kung susuriin natin. At tingnan nyo yung datos, i-research nyo, Edmar. Yung datos ng resulta ng eleksyon ng 2019 at saka 2022, ilang boto ba ang nakuha nung mga nasa number 12? Yun na lang, number 15, 14, 15, 12, 10, 11, 12. Masyadong mataas kumpara dito sa nakuha ng mga senatorial candidate na itong 2025 election. Nakakapagtaka kasi ini-estimate ko nga para manalo ka na nasa top 12 ka, at least makakuha ka ng at least mga 15 million na boto. Kasi si Robin Padilla nung nanalo siya nung 2022, 25 million plus yung boto niya. Ito ngayon si Senator Bongo nakakuha siya ng 26 million. Pero yung number 12 ngayon si Amy Marcos na lumalabas, ang lang nakuha niya, nasa 12 million lang yata. Samantalang dapat dapat mga nasa 15 million or 16 million. Comparing na mas maraming mga bumoto ngayon kaysa sa nung nakarang halalan. Kaya questionably talaga ako talagang pinapasa Diyos ko na lamang. Wala naman tayong magagawa dahil hindi naman natin kayang gumastos ng malaki para pabuksan natin itong mga balota. Lalong-lalo na dito sa Luzon area, Region 1, 2, 3, 4, 5 at saka NCR. Dito talaga questionable yung resulta ng halalan dito. Opo, Attorney, tulad po ng sabi po ninyo, si Pastor Apollo C. Quiboloy din, ay kung nabanggit po ninyo kanina, sa 24 na mga lugar, pare-pareho din yung kanyang pwesto o yung ranking, nasa ika-42 po siya. Yung na-monitor po namin. So, ang tanong ngayon, nakaprogram ba ito? O ito sadyang coincidence o timing ba? Palagay ka, hindi ko rin masasagot yan ng diretsohan, pero yung aking nakakapagtaka lang na talagang ganon ang kanilang ginawang resulta. At bakit talagang malilito ka Ay nako, sabi ko, sige, ipagpapatuloy itong hindi magandang sistema sa eleksyon. Ay talagang sinira nila yung demokrasya. Sinira nila yung kapangyarihan ng mamamayang Pilipino na talagang pumili ng makatotoong mga leader na sila dapat ang bisyo sa bayan. Opo. Kaya yan, titingnan na lang natin. Kaya ako, mas lalo akong naging matindi yung aking pagnanais na isiwalat itong mga ito. Nananahimik na lamang sana ako bilang isang ordinaryong magsasaka sa probinsya ng Pangasinan. Babalik ako muli sa pagiging aktibong abogado sa Metro Manila at ilabas po natin lahat itong mga ito. Opo. Para sa ganon, mabigyan ng hustisya ang lahat ng mga nangangailangan ng tamang hustisya. Maging personal o kaya sa grupo, maging sa halalan o kung anuman po yan, ay mananatili po tayong mapagbatsyag at maging aktibo sa lahat ng mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Attorney, susuportahan ho ba ninyo yung panawagan din po ni Pastor Apollo C. Quiboloy na magkaroon ng manual recounting dito po sa... Hindi lang susuportahan yan, Edbar. Alam mo, nag-file kami ng petition sa Supreme Court. Naalala mo, kami ni Attorney Torion at saka si Attorney Jimmy Bundok. Nag-file kami, nakabinbin pa yan sa Korte Suprema. At yun ang isang hinihingi namin, na dapat magkaroon ng ang ipatupad ay ang manual counting kasi yun ang nakasaad sa batas Pero unfortunately nakabinbin pa yan at hindi pa na-actionan. Kaya yan, ituloy-tuloy pa rin pagsuporta natin dyan. Hindi lamang po panawagan po ito kung hindi kailangan po talagang gawin ito dapat ng COMELEC. Pero hindi tayo pinapansin ng COMELEC at hopefully ay magkaroon ng resolution yung ating nakabinbin na petition sa Supreme Court. Tingnan po natin yan. Pero kung ano man po ang kalalabasan,
nito ay kailangan pa rin ipagpatuloy po natin itong panawagan na ito para magising po yung taong bayan at malaman po nila ang buong katotohanan at maipaglaban po nila yung sagradong karapatan nilang bumoto. Kasi yung sagradong karapatan nating bumoto ay hindi lamang natatapos yan kung nagboto na tayo. Kailangan po maisiguro natin na yung boto po natin ay nabilang ng tama at naiproklama yung mga kandidato. Yun po ang ibig sabihin ng election through representation, and the right of suffrage, which is sacrosanct in the Constitution, is not over after you have casted your vote. It is only over if your vote is properly counted and the candidate or candidates that you have elected are the ones that are legally proclaimed. Yon ang ibig sabihin ng right of suffrage. Opo, Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ikaw rin ho ba ay nagtataka, nagdududa na bakit puro na lang yung mga supporters ng Duterte ang nakaka-experience ng ganitong aberya? Meron ho ba kayong narinig na mula sa kabila na mga supporters na nung bumoto po sila ay iba yung lumabas, yung mga Duterte supporters, Duterte senatorial lineup sa halip na yung alyansa, kung halimbawa lamang kung sakali, yun po ang kanyang ibinoto? Wala po akong narinig at nakita, nabasa man lang sa mga social media na nagkaroon sila ng ganong experience katulad ng experience po natin. Ang kanilang mga naging pahayag ay nagkaroon lang ng parang delay doon sa pagpasok ng balota, pero eventually pumapasok naman daw yung mga balota nila. Pero yung naging experience ko at experience ng mga iba ay nating mga kasamaan sa PDP, wala po akong narinig sa ibang grupo ng mga kandidatong tumakbo sa pagkasenador. Attorney, speaking of, si Admar pala ito, magandang umaga. Speaking of PDP, meron na po bang pinagkaisang pahayag ang partido po ninyo? Hindi ko po alam kung meron na at yan ay manggagaling po yan sa ating legal group ng PDP Laban Legal Team. Kung sakali man ay hintayin natin kung meron magiging pahayag tungkol po dyan sa naging panawagan ni Pastor Apollo Kipuloy through Attorney Torion. At ako ay nakikiisa po dyan sa panawagan na yan, na magkaroon talaga ng manual counting para matanggal yung pagdududa ng ating mga kababayan dito sa naging resulta ng halalan. Opo, kung hindi ito maagapan at hindi magkaroon talaga ng tunay na transparency, attorney, meron kayong nakikitang posibilidad na maaaring magkagulo sa darating na 2028 elections? Well, hindi natin ma-speculative yan. Very subjective yung tanong. Ang akin lamang po kasi ay lagi akong nagdarasal na nananampalataya na hindi magkakaroon po ng kaguluhan sa ating bansa at mananaig yung katotohanan at ang ating mga nakaupo sana sa pamahalaan ay gawin po yung nararapat at tama para sa kakabutihan po ng sambayanan. Ano po? Pero sabi nga po naman, ang prinsipyo ng constitutional law at yung mismong mga ahensya ng gobyerno natin ay hindi sila tumutugon doon sa panawagan ng nakararami nating mga kababayan, ay karapatan po ng ating mga kababayan na gumawa ng hakbangin na nasusunod doon sa tinatadhana ng ating saligang batas. At iyan naman po ay kasama po dyan yung freedom of expression, freedom of assembly, freedom to express grievances against government, mga ganon. So, tignan po natin kung ano ang magiging kahihinatnan po nito. Pero palagay ko sa dinami-dami ng problema ng ating bayan ngayon ay ito ay mas malaki pong problema po ito kung yung mismong karapatan ng mamamayang Pilipino na bumoto, na nandiyan po sa ating saligang batas, ay frustrated o kaya ay hindi binigyan ng tamang katarungan at yan ay hindi matatanggap ng ating mamamayang Pilipino. Opo, attorney, meron po ba kayong napansin, lalo na sa local level, na
doon may hindi nagtutugma doon sa national na mga kandidato o resulta ng sa national na kandidato po. Kumbaga parang dito sa local level talagang nakita ninyo yung suporta, lahat ng mga nakasuporta sa mga Duterte, talagang sila po yung namayagpag pero hindi nag-translate dito sa national level. Hindi ko alam masyado yung naging resulta po sa ibang mga lugar. Basta dito po sa areas na binabanggit ko, itong 5 region po rito sa Luzon, dito nakapagtataka na tulad po dyan sa mismong City of Manila, alam naman po natin dyan ay nanalo po si Yorme, overwhelmingly kontra po doon sa kandidato ng administrasyon. Pero kung titignan mo, yung mga kandidato naman ng PDP laban ay walang-wala sila maliban kay Senator Bongo at saka Senator Bato, no? So, ang dami pong mga masasabi natin na hindi magkakatugma doon sa naging resulta ng local at saka sa national level. So, dito nga sa atin sabi ko nga dito na lang sa probinsya ng Pangasinan, pati yung anak ko, sabi ko nakakuha ng mahigit 1 milyon yung anak ko, pero ako nakakuha lang ng 200,000 mismo dito sa Pangasinan. At iyon ay isang napakaduda ng resulta. Samantalang yung aking anak ay umiikot yan, kinakampanya yung sarili niya, kinakampanya din niya ako sa buong probinsya. At yun ang isa sa mga tinitingnan po natin na bakit ganun ang nangyari. Opo, example na rin po natin itong sa Cebu po, attorney. Kasi may isang bagong pangalan pero yung kanyang apelido matagal na sa mundo rin ng politika. Pero kung tutuusin, ang nanalo po na gobernador doon, si Pambari 4, alam natin, bagong pangalan siya. Hindi nga siya galing sa sa LGU. Pero siya po yung matinding sinuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ikinampanya rin ni Vice President Inday Sara Duterte, at landslide yung kanyang pagkapanalo, mahigit 1 milyon po yung kanyang boto. Pero kapansin-pansin na yung Duterte doon ay hindi malapit yung kanyang botong nakuha ninyong boto kumpara sa kanya. Tama yun. Samantalang ang sinisigaw ng mga tao po dyan sa Cebu, sa Bohol, sa Negros Oriental ay Duterte ang sinisigaw nila. At ito yung mga bagay na talaga pong nakakatuta, na bakit ang resulta ay sobrang laki ang agwat doon sa expectations at saka yung nakita natin on the ground kung bakit masyadong kukonti yung mga boto na nakuha ng ibang kandidato ng PDP laban to 13 senators kumpara po doon sa mga nakuha ng mga nanalo nating mga kandidato sa lokal at kumpara doon sa nakuhang boto ni Senator Bongo at ni Senator Bato. So yun po yung isang malaking tanungan talaga na kailangan pong masagot. At masasagot lamang po yan kung yung panawagan ni Pastor Kibuloy na ating sinusuportahan ay magkaroon ng manual recounting, gawin ng COMELEC po yan.